'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take. Sa dami ng paraan ng pagpapapayat at cutting, isa sa mga pinakakilala at ginagamit sa panahon ngayon ay ang intermittent fasting. Ito ang tatalakayin natin sa bidyong ito, kung paano gawin ang intermittent fasting o tinatawag ding IF. Karamihan kasi sa mga gumawa nito ay hindi sila nagtatagal dahil mahirap daw gawin. Ibabahagi ko sa inyo kung ano-anong mga paraan upang matagalan natin gawin ang intermittent fasting hanggang sa makamit natin ang tamang timbang na nais natin. Dahil ako mismo ay sumubok nito at totoong napaka-epektibo sa pagpapapayat, at hindi lang yan, maaari mo ring gamitin ang intermittent fasting kung nais mo nang magpakats. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap din ako ng online coaching. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you. Ang intermittent fasting ay isang uri ng hindi pagkain ng mas mahabang oras kesa sa dati mong ginagawa. Ibig sabihin, mas mahabang oras yung hindi mo pagkain. Ang pinaka-ideal dito ay ang 16:8 ratio. Ibig sabihin, 16 na oras na hindi ka kakain. At yung natitirang 8 oras, ito naman yung panahon na pwede ka nang kumain. Subalit, hindi ibig sabihin nito ay hindi ka naiinom. Maaari ka pa ring uminom. Basta hindi ito nagtataglay ng calories. At wala nang ibang mas maganda pang inumin dito kundi ang tubig. Dahil ito ay walang calories. Ang intermittent fasting ay hindi lang 16 na oras na hindi pagkain. Maaaring mas mahabang oras pa. 24 oras, 30 hours, o higit pa. Depende ito sa tao. Sinasabi sa mga pag-aaral na kapag tayo ay hindi kumain sa loob ng mahabang oras, dahil normal lang na tayo ay magutom, ang ating katawan ay gagawa ng paraan upang tayo ay makakain. Ito yung tinatawag na survival mode ng ating katawan, kung saan natural niya itong ginagawa kapag tayo ay nagutom. Ang humanap ng makakain sa loob ng ating katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga aktibo at malusog na cells natin dun sa mga bad cells o mga patay na cells. Ang prosesong ito ay tinatawag na autophagy, kung saan ang mga patay na cells na ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kabilang na dyan ang cancer at diabetes. Ulitin ko lang ha, kapag nagutom ka, yung mga patay o bad cells ay kakainin ng mga good cells para makasurvive tayo sa gutom. Aba, maganda nga talaga ang intermittent fasting dahil hindi lang pala ito pampapapayat, kundi gaganda rin pala ang ating kalusugan at makakaiwas pa tayo sa mga iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng cancer at diabetes. Ngayon, paano naman tayo papayat sa paggawa ng intermittent fasting? Okay, ganito yan. Dahil wala ka pang kinain, lalo na yung carbs. O diba sa carbs tayo kumukuha ng lakas? Kapag tayo ay kikilos, maglalakad, maglilinis, basta kumilos ka, malaking energy na ginagamit natin ay mula sa carbohydrates o carbs. Dahil walang carbs ang tiyan mo, ang ating katawan ay kukuha ng lakas mula sa ating body fats upang tayo ay makakilos at magawa natin kung ano yung dati nating ginagawa. Manghihina ka ba kapag nag-fasting ka? Depende ito sa haba ng oras ng iyong fasting. Pero kapag 16 na oras lamang, hindi.
dahil naranasan ko mismo yan. Sa katunayan, ang oras ng workout ko noong ginawa ko yung intermittent fasting ay sa tuwing ako ay wala pang kinain o tinatawag ding fasted workout. Muli, kaya tayo papayat sa fasting ay dahil gagamitin ng ating katawan yung body fats natin bilang source of energy. Sa makatuwid, malulusaw talaga ang ating mga taba. I feel like I wanna do. I'm living. Kung first time mo pa lang gagawin ang intermittent fasting o kung dati mo lang ginawa ito pero hindi mo lang tinuloy dahil nahirapan ka, ito tip ko sa inyo. Huwag niyong biglain sa 16 hours na hindi pagkain. Maaari nyo itong simulan sa 12 oras. After 1 week, 13 o 14 hours. Sa susunod na linggo, habaan mo ulit ng isa pang oras hanggang sa makuha mo ang 16 na oras o higit pa sa pagtatapos ng iyong fasting, kung saan kakain ka na. Yung unang meal mo o yung una mong kakainin ay konti at malambot na pagkain lamang o yung madaling ma-digest. Pwede na dito yung 1 hanggang 2 itlog. Pagkatapos ng 1 oras, pwede mo nang dagdagan ang dami ng kakainin. Kung ikaw ay nagpapapayat, tiyakin na mananatili pa rin na naka-calorie deficit ka. Dahil kung hindi mo kokontrolin ang iyong kakainin, magiging useless yung intermittent fasting sa iyong goal na weight loss. Ganon din ang gawin kung ikaw ay nagpapakats. I-maintain mo ang iyong calories o bahagyang mag-calorie deficit. Subalit, tiyakin mo na panatilihin mong mataas ang protein intake mo, kung saan imumultiply mo ang iyong timbang sa 2 grams na protina. Kaya halimbawa, kung ang timbang mo ay 50 kilos, imultiply ito sa 2 grams. Lumalabas na kailangan mo ng 100 grams na protina sa loob ng 1 araw. Like I wanna do. I'm living life. Sa ating recap, mabisa sa pagpapapayat at cutting ang intermittent fasting dahil gagamitin ng ating katawan ang ating body fats bilang source of energy. Hindi lang yan, malalayo pa tayo sa mga sakit gaya ng cancer at diabetes sa paggawa ng IF. Subalit sa paggawa nito, huwag pilitin ang sarili. Dahan-dahan ang gawin upang hindi mabigla ang ating katawan. Panatilihing naka-calorie deficit at high protein diet sa mga nagpapakats. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli, God bless! Could you stop?